Malakas ang pananampalataya, pero ito'y may halimbawa sa mga exiters. Wala silang pag-ibig. Puro laban at hidwaan ang pananampalataya nila. Kasi sobra namang halata. Walang pag-ibig talaga. Kaya nga nagsilabas sila. Unang Juan, Kapitulo 2, talata 11, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana silang kasama natin, ngunit sila'y nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Bunga ng walang pag-ibig, una, hayag kasi nagsilabas sila kaya exiters at allergic sila sa pag-ibig. Palagi nilang sinasabi, si KDR puro nilang pag-ibig, pag-ibig wala nang iba. Unang Korinto Kapitulo 13, ang pag-ibig ay mapagtiis at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi palalo, hindi gumagawa ng anumang di marangal, hindi naghahanap ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit, hindi nagbibilang ng masama, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Kung bibilangin mo, andyan lahat ng bunga o epekto ng tunay na pag-ibig. Kasauri, pagtitiis, kabutihan ng loob, walang inggit, hindi mapagmataas, hindi marahas o bastos, hindi makasarili, hindi mapagtanim, nagagalak sa tama, mapagtiwala, mapag-asa, matatag. Kumusta mga ka-wisdom? Sa video na ito, bibigyan natin ng linaw ang isang mabigat na katotohanan. Pananampalataya na walang pag-ibig, ibig sabihin, at hidwang pananampalataya, at laban sa kay Kristo at sa Diyos Ama. Sabi ng iba, basta malakas ang faith nila, ligtas na sila. Pero hindi nila alam kung walang pag-ibig, basura yan sa mata ng Diyos. Ang pananampalatayang nakakapagpalipat ng bundok, basahin natin, unang mga taga-Korinto, Kapitulo 13, talata 2. At kung mayroon man akong lahat ng pananampalataya na anupat na kapagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y wala. Klaro, kahit anong lakas ng faith mo, kung walang pag-ibig, wala. Zero. Void. Parang cheque na walang pirma. Invalid. Bakit ito hidwa? Bakit hidwa? Simple lang. Una Juan, Kapitulo 4, talata 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung hindi mo kilala ang Diyos, kanino ka? Di sa dyablo. Kung hindi ka sa Diyos, laban ka sa Kanya. At kung laban ka, hidwa ka. Walang middle ground. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, sabi ni Kristo. Kaya kahit malakas ang pananampalataya mo, kung wala kang pag-ibig, nasa hidwa ka. Kung walang pag-ibig, hidwa yan. At ano ba talaga ang meaning ng hidwa? Simple lang. Hidwa adveis laban. Laban saan? Laban kanino? Laban mismo sa Diyos at kay Kristo. Sabi ni Kristo sa Mateo, Kapitulo 12, talata 30. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iipon na kasama ko ay nagpapangalat. Kaya kung wala ka sa pag-ibig at ang Diyos ay pag-ibig, malinaw, laban ka sa Kanya, laban ka sa Ama, laban ka kay Kristo. At hindi lang yan basta laban, may kasamang pagkakawatak-watak at pagkakalat, hidwang pagkabahabahagi ang bunga niyan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat kinakailangang magkaroon ng mga hidwa sa inyo upang yaong mga subok ay mangahayag sa inyo. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 11, talata 11. Kaya yung pananampalataya na walang pag-ibig, hindi lang walang kwenta, kundi laban sa Diyos at nagkakalat. Nagdudulot pa ng pagkakawatak-watak, kaguluhan at hidwa sa iglesia. Tandaan, kung walang pag-ibig, hindi ka panig kay Kristo. At kung hindi ka panig, ikaw ay laban. At kung laban, hidwa ka. Tagline. Kung walang pag-ibig, laban ka. Kung laban ka, hidwa ka. At kung hidwa ka, hiwalay ka. Ano ang hantungan ng mga walang pag-ibig? Ano ang hantungan ng mga walang pag-ibig? Mateo Kapitulo 25, talata 41. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa doon sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kaniyang mga anghel. Hindi mo pwedeng sabihin, may faith naman ako. Kung wala kang pag-ibig, wala ka pa rin sa Diyos. Sama-sama kayong babagsak kasama ng dyablo. Ano ang tunay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya. Santiago, Kapitulo 2, talata 17. Gayon din naman ang pananampalataya.
Kung wala itong mga gawa, ay patay sa kaniyang sarili. At ang unang bunga ng pananampalataya? Pag-ibig. Galatia Kapitulo 5 talata 22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, konklusyon at hamon. Ka-wisdom, walang shortcut, walang daya, walang pag-ibig, hidwayan, pananampalatayang laban sa Diyos yan. Examine yourself. Tapat ka bang umiibig? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa? Kung hindi, panahon na para magbalik loob. Remember, walang pag-ibig, walang Diyos. Walang Diyos, laban ka, hidwayan. Magrepent ka, magpakumbaba, at hayaan mong ang pananampalataya mo ay mamunga ng pag-ibig. Kasi yun ang tinatanggap ng Diyos. Kung may natutunan ka, i-like mo na, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang wisdom content. Comment mo rin, ano ang ginagawa mo para manatiling may pag-ibig ang pananampalataya mo?